video, in this video, let us talk about GGives to Cash. So, a lot of you, alam ko, gustong-gusto natin itong pag-usapan. Itong GGives to Cash conversion, it's been a long time na hindi ko rin na-discuss to sa inyo. For information, si GGives po, originally po, ang function niya is not to cash out talaga. So, sa GCash app po, no, kaya meron tayong GGives po. Gagamitin po natin to as payment method to buy goods, services. Ito talaga ang pinaka-primarily purpose po ni GGives kung bakit meron GGives. Pero tayo kasi hindi tayo nakakontented, di ba? Gusto talaga natin i-cash to or convert to cash, which is may ways naman to convert it. So, yun talaga yung hinahanap natin, cash is life. Anyways, possible nga ba na ma-convert talaga si GGives to cash? Ano yung mga ways na pwede kong i-share sa inyo para ma-convert si GGives to cash? So, FYI lang, this video is not a tutorial on how to convert GGives to cash. Bagos itong video po na ito ay mag-share lang po ako sa inyo ng mga ideas on how to convert GGives to cash. Ano yung mga ways na pwede nyong i-try para ma-convert si GGives to cash. Again, hindi ito tutorial. Again, kung nandito po kayo for the video tutorial, hindi po ito yung video na hinahanap nyo. You can skip the video and then mag-next video na lang po kayo. So, I have here may 5 ways, no, how to convert GGives to cash. So, ito lang yung mga alam ko na pwede nyo sigurong magiging idea para makapag-convert kayo ng GGives to cash. So, first on my list po is through GCash Pera outlet. So, some of us familiar na tayo dito. This is the legal way to convert talaga GGives to cash. Kapag meron tayong GCash Pera outlet account po kasi, no, so parang magka-cash in lang tayo dyan through dagdag pondo, no, dagdag pondo features. Kapag nandiyan na siya, of course, sa wallet po ni GCash Pera outlet po, no, so madali na lang natin siya may forward or magiging cash talaga. So anyways, so si GCash Pera outlet features po is nakikita lang din natin yan through GCash. Dashboard po ni GCash, ano, so makikita nyo dyan may view all services po, no, i-click nyo lang yan and then baba lang tayo. So under po siya ng manage. I-click nyo po yan, ano, nandito yung mga benefits niya and then kung ano po yung kaya niyang gawin, ano, and then kung paano daw kikita dito. So kung paano din mag-apply dito para magkaroon nga po tayo ng GCash Pera outlet account po. It's not for everybody po. GCash Pera outlet po is may mga documents po siyang hinihingi po, no? May mga application form po talaga na kailangan natin ipasa. And then sa documents po is parang intended lang po talaga siya sa may mga business, small business like sari-sari store kasi po nanghihingi po sila ng business permit, ay barangay permit po, mga DTI permit or mga any proof po na ikaw ay may business. Picture po talaga siya na proof na ikaw ay may store under your name. So kung wala kang ganon, hindi ka makaka-avail ng kanilang ganitong services po. At somehow kung meron kayong mga kakilala, no, na may GP or GCash Pera outlet po, no, or sa location near you na nagpapa-convert GGives to cash via GCash Pera outlet, you can do it naman. Pero talaga malaki po yung mga charges ng mga ganito, no, bukod sa interest natin sa GGives. So anyways, no, sa second ways on how to convert GGives to cash is via credit card. So paano nga ba ito gagawin? Alam ko marami na rin mga video tutorial na gumagawa nito. You can search that on how to convert GGives to cash via credit card po. So parang ang mangyayari po kasi, ano, so parang magpipay bills ka using GGives doon sa credit card mo, kung anong bank ka man, and then papasok siya doon sa credit card account mo. Cash po siya through PayPal po, and then parang PayPal po, so i-forward mo siya sa GCash account. Parang ang dami pang pasalin-salin talaga na proseso talaga bago siya maging successful. Hindi ko masasabi sa inyo, guaranteed siya sa lahat ng credit card owners. You can search that video po, meron ng mga video na gumagawa niyan. Expect pa din po na may mga extra charges po talagang binabawas dito po, no, bago natin makuha itong ating kina-cash out na GGives. Number 3, so we can convert GGives to cash via merchant QR. Isa sa pinaka-easy process and easy way po to convert our GGives to cash. And FYI, merchant QR is not for everybody po. So to have this merchant QR, of course, dapat may store ka, diba? Or meron kang establishment. Kung gusto mo lang magkaroon is magkakaroon ka. Hindi po siya ganun. Of course, ina-apply to. Meron siyang qualification, meron siyang requirements. So kung gusto mo GCash QR code, no, as payment method doon sa store mo. So alam ko familiar na kayo sa mga QR codes na nakapaskil sa mga store, no. So like that po. So ganyan siya, ganyan yung itsura niya. So kung gusto mo magkaroon ng ganyan, kailangan qualified ka. So hindi naman tayo lahat na business owner po, no. So hindi po tayo lahat merchant talaga. So kung individual ka lang, ordinary tao ka lang, so it's not possible for us. Meron akong kakilalang ganyang store na meron talaga siyang merchant QR ng GCash
po. And then, kung gusto niyang magpa-convert ng Ggives to cash, so ginagawa talaga yan ng iba, ginagawa yan. So, yun, nagkakaroon lang sila ng charges. So, pwede po yun, pero may mga charges na talaga silang pinapatong. Advantage yan kung ikaw ay magranta ng merchant QR ni Gcash kasi mas madali na lang sa'yo mag-convert kahit unli pa yan, di ba? So, anyways, fourth ways to convert Ggives to cash is via online traders. So, talamak yan. Pero Facebook is specifically lang, no? Kasi alam mo yung ang dami niyan. Ang dami nagpo-post niya na nagko-convert siya ng Ggives to cash, credit card to cash, SPayLater to cash, SPayLater to cash. So, ang dami nilang mga services dyan. So, pagalingan na lang kayo ng kilati sa kanila kung sila ay legit. So, ang dami naman ding legit dyan, pero mas madami pong scammer dyan. So, to be honest lang with you. So, personally talaga may kakilala akong gumagawa niyan. Tanong ko siya magkano yung kanyang interest rate, magkano yung kanyang charges sa mga ganun. So, mataas po, no? It takes 25% to 30%. So, ganun po yung charges niya. Of course, bukod dun sa interest rate na binabayaran mo na kinukuha ni Ggives sa'yo, so outside po yung services charges na iyon. So, kapag nagpapakonvert ka dun sa kakilala ko na yun, no, let us say, 10,000 pesos yung ika-cash out mo. So, meron siyang 25% na pinapatong po, no? So, ito po yung magiging interest rate niya sa 10,000 mo. So, minus natin yung 2,500 sa 10,000. So, marireceive mo na lang po 7,500. Ikaw ba ay payag ka sa ganon? So, bukod dito, meron ka pang binabayarang interest sa Ggives. So, gustong-gusto mo pa rin ba i-convert si Ggives to cash? Kapag ganito po yung kanyang interest rate, so, i-go mo pa rin ba kapag ganon? I-discourage kong gawin nyo to kasi talaga, napaka-loan shark din naman talaga ng mga online traders natin, no? So, grabe rin sila magpatong din kasi ng mga interest rate. FYI din ha, ito po ay kadalasan na hindi real time na ma-receive mo. So, mga process na ginagawa dito, huwag kayong basta-bastang pumapatol sa mga online traders sa Ggives to cash, lalo pag sa Facebook lang. Kasi kadalasan talaga sa kanila guys, scammer po yun. Kilatisin nyo mabuti kung ito ay legit po. Like, hingin niya po sila ng ID, hindi makipag-video call kayo dyan para makita talaga mismo yung person. Ano man ang mangyayari, may proof kayo or may security kayo. Again, I don't encourage that kasi malulubog lang kayo sa utang. Sobrang taas po ng kanyang interest charges. Pero kung talagang nangangailangan kayo, bahala na kayo sa mga buhay nyo. And then lastly po, no, pang-limang ways to convert Ggives to cash po. Ito pinaka-cheap or pinaka-ideal is effective din naman but somehow din, masakit din sa ulo minsan gawin to. So, paano nga ba siya gawin? Alam niyo, matatawa din kayo dito. Kasi ako din natatawa din ako dito. Pero talagang pwede. Possible. So, gamitan lang talaga natin siya ng mindset. Mindset ba? Mindset. So, paano nga ba gagawin to? Kapag tayo po ay may Ggives offer, no? So, ang gagawin natin dyan para maging cash talaga siya directly, as in talaga magiging cash siya. So, ipagamit natin siya or ipautang natin siya. So, imbis na kayo ang gagamit ipambili nyo as payment method, why not na ipautang nyo siya sa iba? Like, ako meron akong Ggives offer, like, sabihin na natin 50,000 pesos. Ang gusto ko cash, gusto ko ma-convert siya sa cash talaga. Yan, meron kayong family member or mga relative, family friends ba, no? So, meron silang gustong bilhin na appliances ba yan, cellphones ba, or gadgets ba, laptops ba, yung mga ganun po. So, pwede mong ipagamit yung Ggives mo to buy that certain product. And then, ngayon, bibigay sila sa'yo ng cash. So, gets mo ba yung ganun? Pwede itong in the form of hulugan, installment siya, kasi installment naman si Ggives, diba? So, sinasabi ko nga sa inyo kanina, medyo may sakit siya sa ulo kasi installment nga naman siya kung ilang months to pay, maniningil ka, diba? Or monthly, mag-aantay ka ng bayad nila. Pero good as cash mo naman matatanggap. So, gagamitin mo lang yung Ggives account mo para makapambili sila ng gamit na gusto nila. Yun yung mga process ng iba. So, diba, instant money yun. Those are my top 5 ways po, no, to convert Ggives to cash. So, ang daming ways nun. Pili na lang kayo kung saan kayo compatible o saan kayo nag-fit, Pero kung ako ang tatanungin, so, ako kasi hindi na ako nag-Ggives to cash talaga. Hindi ko na siya ginagawa. Ang ginagawa ko ngayon talaga, ginagamit ko siya as payment method talaga kasi interest rate lang yung binabayaran ko lang ng other charges, diba? So, ganun din naman ika-cash out mo siya, din yung ika-cash mo, ipapambili mo rin ng mga gusto mo, diba? Ganun din, parehas lang din naman siya. So, it's up to you naman, you do you naman. Iba-iba naman tayo ng mga trip sa buhay, diba? So, iba-iba naman tayo ng pangangailangan. Pero kung ako yung tatanungin nyo, gagamitin ko na lang talaga siya as payment method online. Anyway, sino dito sa inyo nakakapag-convert ng Ggives to cash? May other ways ba kayo? Can comment down below kung sa experience nyo converting Ggives to cash, magkano yung interest rate nyo sa mga traders, sa mga online traders, magkano yung mga charges nila sa inyo. Gcash
transfer outlet. So, ano yung mga experience nyo, mga yung i-share sa amin regarding converting Ggigs to cash. So, anyways, i-update ko kayo ha, time to time regarding sa mga changes, sa bagong ways ba to convert our Ggigs to cash. So, lahat naman yan, lagi yung i-share sa inyo, lagi ko kayo ina-update. So, yun lamang po, ayaw po may natutunan kayo sa video ito. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!